hindi hirap na kailangan yung pang-araw-araw namin na gastusin. Pero siya po yung personal na pangarap ni Bobet na kwento niya sa inyo? Opo, ma'am. Sabi niya, baka isang araw, isa na akong sikat na basketballista, ma'am. Kailangan ko po yun ipakita sa lahat na kung ano yung puno daw ng papa niya, siya ang magtatapos po. Siya ang bunga. Opo. Kasi parang kumbaga, may mga ganun talaga yun. Yung naudlot na pangarap ng magulang ang nagtutuloy yung anak. Tapos talagang nagtatagumpay sila. Opo. Paano nakarating si Bobet sa Maynila? Sinabi po ng coach niya sa Davao, Mami, si Bobet, i-endorse po natin sa Ateneo, Manila. Kasi talagang pangarap naman yun ng anak ko na maging makapag-aral dito sa Maynila. Tapos, sabi pa nga niya, kahit sa ang eskwelahan basta kay may scholar ako, tapos makapunta ako ng Maynila kasi dito ang opportunity po. Bukod sa Ateneo, maraming eskwelahan Ay, opo, ma'am. ang gustong kunin si Opo, Bobet. ma'am. Ano-ano po yung mga eskwelahan na nag-offer? San Bida, Lasal, San Sebastian. Kung bibilangin ko lahat ng mga eskwela. Pati daw po UP. Opo, lahat talaga, ma'am. Lahat ng eskwelahan? Parang lahat ng school talaga. Gusto si Bobet? Opo. Tapos yung sinabi namin na maghanap tayo ng school na hindi lang kayo ang maging scholar, kundi kasali yung mga kapatid nyo. Kasi alam nyo naman, nahirap tayo sa mga pang-araw-araw, lalo na sa pagdating ng pag-aaral. Paano na yung mga kapatid nyo? Kaya kahit maraming offer, ma'am, Sa iba-ibang school? Sa ibang school, ma'am, may 1.5, may 500,000, may 200, may 100. Basta, ma'am. May 1.5 million na offer? Opo, ma'am. Tapos sabi niya gusto niya sa San Bida. San Beda po ang first choice? Opo. Tapos sabi ko, paano na po yun na pag pumunta ka dun sa San Bidas, Manila kaagad, unang-una, yung kapatid mo mabalik dito sa Agusan. Hindi, magbabayad na naman ako ng training para makapag-training, ganyan. Kaya sabi niya, okay ma, sabi niya. Kaya sabi ko, sa Ateneo ka na, total top 1 naman yun na university dito sa Davao. Tapos, isa pa, madagdagan pa yung skills mo, makapag-aral pa din yung kapatid mo doon, sabi ko. Kasama sa scholar. Kasama po yung kapatid sa scholarship na in-offer nila. Opo. Kaya sabi niya, okay din ma'am, doon na lang ako para sa kapatid ko. Kaya yun, nang doon kami sa Ateneo. Di ba Anong year po siya nung nag-Ateneo? Grade 11 po. So, year 2024 to 2025 po. 2024 lang siya unang pumasok sa Ateneo. Paano yung unang paghihiwalay na pupunta siya sa Maynila? Kasi para sa isang ina na mahihiwalay sa anak niya, isa sa pinakamahirap na pakiramdam yun. Kaya nga yun, ma'am, nung hinatid ko na siya sa airport, iyak talaga ako. O kasi meron kayo nag-viral na video na nagyayakapan kayo. Opo, yun ang last po naming yakap, ma'am, sa airport po. Patungo siya dito sa Maynila. Pero di pag nakikita niyo yung video na yun kasi nag-viral, mas may kirot sa... Talaga, ma'am, hindi Sa dibdib. mababayaran po yung lungkot na ano ko. So, pumunta na tayo doon ngayon sa training kung saan sila pumunta. Nakwento po ba sa inyo ng anak ninyo yung sa team building bago sila pumunta doon? Sinabi lang niya sa akin na, mag-training po kami sa Baler, sabi niya. Tapos, 1 week, wala kaming cellphone. Kuha daw nila yung cellphone, 1 week daw. Sabi ko, kailan kayo pumunta? Sabi niya, baka bukas. Tapos bukas din, wala na akong cellphone. Parang Saturday po yun, nag-ano siya sa akin, message. Sabi ko, so ibig mong sabihin, next Sunday ka pa magkaroon ng cellphone? Sabi ko. Yung cellphone kaya mawawala dahil bawal po sa team building? Opo. Okay. Tapos sabi ko, sige, yung cellphone mo, magme-message lang po ako araw-araw sa'yo para pagdating ng Sunday, mababasa mo yon. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, saan ba yung Baler? Sabi ko, sa ibang bansa ba yun? Sabi niya, hindi ko po rin alam. Hindi niyo pa po alam kung saan yung Baler? Oo, hindi po rin niya alam kung saan yung Baler. Tapos, nung ano na, yung tumawag na,
Sabi niya, ay dito lang pala yun ma, sa Luzon daw. Sabi niya, magtre-training kami. Sabi ko, ingatan mo din yung katawan mo kasi iisa lang yung katawan. So Saturday yung huli siyang nag-message sa inyo. Opo. Kailan ho kayo uli nakarinig ng tawag mula sa anak ninyo? Wala na po ma'am, yun lang po. Kailan may tumawag sa inyo tungkol sa nangyari kay Bobet? June 8 po ng 4:30 yata, 4:35. May tumatawag sa inyo? May tumatawag po sa akin. Sino po yung tumawag sa inyo? Hindi ko po siya kilala doon sa Facebook ko po, sa Messenger. Sabi lang niya, hello po ma'am, mother po ba ito ni Rene? Sabi ko nga, opo, bakit po? Ma'am, sorry kasi na-aksidente po yung anak mo. Yan. Sino po Tapos, yung tumawag sa inyo? Hindi nagpakilala? Hindi ko po, talaga. Tapos sabi niya sa akin na ganito po ma'am, nalunod po siya sa dagat. Tapos sabi ko, sino po ito? Sino po yung tumawag po sa akin? Kasi yung account is, hindi ko na po siya matrace po yung account. Tapos sabi niya na aksidente yung anak mo, nalunod sa dagat, napatay po siya. Tapos, Sa unang tawag pa lang, sinabi na sa nila. inyo na wala na yung anak Opo, ninyo. Opo. Nung narinig niyo po yun, Yun, iyak na ako doon. Yung narinig ko po yung tawag niya. Tapos, nung sinabi niya na wala na talaga, iyak na iyak ako. Parang nawalan ako ng malay yata, mga 2 or 3 hours yata. so nawalan kayo ng malay for 3 hours. Opo, ma'am. Nung nagising kayo, Yun, iyak na naman po ako. Tapos, inano ko po yung cellphone ko kaagad. Yun nga, nabasa ko na po yung confirm po sa Ateneo de Manila na wala na po yung anak ko. Pero hindi pa nila na-confirm sa akin na ang bangkay ng anak ko po. Kaya hindi pa rin po ako naniniwala na patay na po yung anak ko. Kasi wala pa silang isang picture na nag-send sila sa akin na ito na po yung anak mo, bangkay na. Dinala na namin sa ospital, dinala na namin sa Arlington. Wala talagang contact na yan, ma'am. so ang message na nakuha niyo sa cellphone niyo ay message lang. Hindi po. Ay, yung post lang po ng Ateneo na wala na po yung anak ko. So ano po yung mga sumunod na nangyari after nun? Yung kapatid ng husband ko po, tita ni Bobet, pinalipad sila dito sa Maynila para maano yung bangkay po ni Bobet sa Arlington. Masalubong nila po. Nakarating din yung bangkay ng anak ko. Nauna lang sila. Kaya yun, tinawagan nila ako na, Bet, ito na talaga, patay na yung anak mo. Ito na yung bangkay. Kaya litong-lito ako, ma'am, kasi first time ko na nakita na bangkay na talaga yung anak ko. Nagdesisyon kaagad ako na lumipad dito patungo sa Maynila. Tapos nung tumawag yung, nag-video call po kami. Pinakita sa inyo sa video yung Opo. anak ninyo. Opo. Tapos sinabi ko sa kanya na, Bet, gumising ka kasi hintayin mo pa ako, may pangarap pa tayo. Tapos nakita ko na yung anak ko na umiiyak po. Nakita ko na siya na umiiyak po, kahit bangkay na po siya. May luha? Opo, may luha po siya. Kahit bangkay na siya. Nakita niyo Opo. po. Tapos hindi naman po siya katulad kay Adele na totally na po siya, kasi yung mga kamay niya, hindi pa talaga totally, Violet, tapos, parang ganun. Oo, tapos yung mga dito niya, parang mainit-init pa. So umasa pa kayo na Umaasa ako, ma'am, siguro kung tinulungan talaga nila yung anak ko, talagang 100% mabubuhay pa yun. Pero feeling ko lang parang wala na. Hindi nila tinulungan. Yan lang po. Parang kailangan ko rin mamatay, magsama kami. Ganyan yung masasabi ko. kasi nung huli niyong nakita, magkayakap pa kayo. Tapos yung sumunod hindi na, talaga ako, nakahiga na siya. hindi ako nag-expect na ganun nang nangyari. Sa 4 na araw lang, ganyan na yung anak ko. Parang
nagsasama yung nervyos ko, galit ko, lahat parang ganun. Parang masabi ko, gusto ko samahan siya. Ganyan. Parang a part of you died. Opo. Parang may namatay na rin sa loob ninyo. Opo. Kasi galing sa inyo yun. Opo. At saka yung pagkamatay ng anak ninyo, kung iisipin nyo, sana kasi pwedeng maiwasan yung ganong klaseng aksidente. Talaga, ma'am. Ano po yung mga question ninyo noong mga panahon na yun? Sabi ko sa kanya, bakit anong nangyari sa'yo? Yung totoong nangyari sa kanya. Bakit pumayag ka na magpunta doon sa tubig? Na hindi naman nila sinabi na doon magte-training. Hindi nila ako inimpo. Yun po. Paano nyo nalaman yung detalye na nangyari sa team building? Sino po ang nagkwento sa inyo? Wala pa po. Wala pa po akong na nagkwento na ganyan-ganyan ang nangyari doon. Walang nagsabi sa inyo? Wala pa po, ma'am. Kasi lumabas po yan sa balita, hindi po ba? Nalunod siya dahil may weights. Yun, ma'am, hindi ko po yun alam kung may nakalagay sa kanya, ganyan. Wala, hindi ko po yun alam. Kasi, So lahat ng lumalabas sa balita, allegations lang. hindi ko alam po yun, ma'am. Kasi hindi ko po hawak yun lahat. Meron po ba kayong nakausap mula sa mga tao na kasama dun sa team building na Wala in-explain din po. sa inyo ang nangyari? Wala po, ma'am. Humingi ng tawad sa inyo sa mga nangyari? Wala din, ma'am. Mayroon nagsabi sa akin na ganyan-ganyan ang nangyari. Pero alam kong nagsisinungaling sila. Kitang-kita ko sa dalawang mata ko po. Sabi niya, nagpunta daw sila sa